Hi, ito si Direk Boboy, taghatid sa inyo ng Kwentong Pinoy. Before everything, please like, share, and subscribe. Narito pa rin tayo sa Batanes. The last time I was here, siguro mga before the pandemic. Pero ngayon, ang daming pagbabago. Napakaraming establishments, mga inns, mga homestays, mga convenience stores, at iba't ibang establishment. At alam nyo pa kung ano ang meron dito. Naku, nadawit, nasama na rin sa mga uso sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Napakaraming cafe. Dadaling ko kayo sa ilang cafes dito sa Batanes. Alika, magkape tayo. Bago tayo lumibot sa mga cafe sa Batanes, pumasyal muna tayo sa kanilang museo para mas lalo nating maunawaan ang kultura ng mga Ivatans. Ang museo ay repurposed building sa Barangay Itbud ng Taon ng Uyugan sa Batan, ang main island ng Batanes. Dati itong facilities ng US Coast Guards, biruin nyo, na mahigpit na binabantayan ang China Sea. Noong 2023, naging museo siya. Sa bungad pa lang, bumabati na ang mga murals on the history of Batanes. Punong-puno ng art. Magaganda rin ang mga photographs nila doon. Damang-dama mo ang affection for the place. Naka-exhibit ang mga artifacts at mga sinaunang crafts mula sa isla. Not surprisingly, binigyan diin dito ang fishing livelihood ng mga Ivatans. Ibinida nila ang kanilang two major catch, ang mahi-mahi o dorado at ang flying fish. Naka-exhibit din doon ang kanilang tanyag na coconut crab, isang delicacy na pinagbabawal na ngayon. Fishing and farming ang major economic activities ng Batanes, sabi nga ng aming tour guide. As a practice, ang mga nahuling isda o mga pugita o kahit na mga karne ay inaasinan ng gusto para ma-preserve to provide protein, lalo na sa mga araw na masama ang panahon at halos hindi makakilos ang lahat. Kulay ang tawag sa traditional way na yon. Noong hindi pa umaabot ang refrigerator at iba't ibang appliances sa Batanes. Ngayon, modern na. Nagkalat na rin nga dito ang coffee machines and gadgets. Kanya pati dito, tumadami ang mga cafes. Ang pinakabago, nagbukas lang last month sa poblasyon ng Basco, ay ang Just Cafe. Cosmopolitan ang design ng kanyang lugar. Sari-saring coffee at hot beverages din, meron sila.
At nagsiserve din sila ng mga traditional food ng Ivatan. Katabi lang ng Just Cafe, ang Bihan Restaurant na mukhang wow, kainan ng bayan. Marami siyang items sa menu. At masarap ang luto. Mga Ivatan dishes din tulad ng lunyes o pork dish na meron din ang Just Cafe. Meron ding uved o tinadtad ng puso ng saging na may meat, chicken o fish. Meron din silang popular dishes tulad ng dinuguan at kare-kare. Walking distance naman mula sa Just Cafe at Bihan ay ang Pampayukay Cafe. Napaka-quaint. Pinagmamalaki nila ang kanilang artisanal coffee o locally sourced coffee. Meron din silang pastries. Hindi ko natikman pero marami silang items on their menu. Tulad na lang ng beef, pork, chicken, o fish. Marami rin silang beef dishes. Madalas na babanggit sa social media ay itong Little Cafe, a coffee shop by the seaside outside of Basco. May art gallery nga sila. Nakakaaliw na marami nakasabit na paintings na gawa ng mga taga-Batanes. Tulad ng nakita kong magagandang painting sa kanilang airport, Style Magic Realism. Sana magkaroon ng Ivatan Renaissance Art. Ang pinakasikat na Ivatan artist ay si Pasita Abad. Hindi man siya commonly known sa ating lipunan, tinitingala naman siya ng mga kapwa artist at sa abroad. Mayroong Fundasyon Pasita, isang art center na hotel din. Medyo exclusive na nga lang siya ngayon. Ang rates nila per night ay medyo out of reach ng karamihan. Magpunta na lang tayo sa Tukon Cafe na bahagi ng Fundasyon Pasita. Ang pinakanakakaaliw sa Tukon ay yung exhibit nila sa basement. Ang title nila ay Fabulous Burloloy that focuses on Pasita's fashion sense. As with her art, talagang fantabulous o bonggang-bongga ang buo niyang style. Balik tayo sa itaas ng Tukon Cafe. Napaka-relaxing na ambiance.
They have a panoramic window at tanaw na tanaw mo ang magandang landscape. Masarap dito ang pagkain. Ang promise ng Tukon Cafe ay fresh lahat, nanggaling man sa farm o sa dagat. Nakaka-inspire sa Batanes. Sa pagtatapos, I leave you some of the photographs that I took naman of Batanes through the years.